Nakauwi na po ng Pilipinas ang ika-4 na batch ng mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Middle East. Maraming OFW naman daw sa Israel ang piniling manatili doon sa kabila ng giyera. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nakauwi na ng Pilipinas ang 25 Pilipino na inilikas sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Lumapag sa NAIA nitong Sabado ng gabi ang 24 na OFW kasama ang isang bata. Sila ang ika-4 na batch ng mga apektadong Pilipino na naitawid sa Taba border sa Egypt para makabalik ng bansa. Mag-iisang buwan nang umuulan ng missile sa Israel, pero hindi lahat piniling umuwi ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo, isa sa mga nabagsakan ng missile debris ang tinutuluyan ng Pinay caregiver na si Cindy. Kwento ng Pinay, mabuti na lamang daw may mamad o bomb shelter ang kanilang bahay. Dito na sila halos mamalagi ng kanyang senior citizen na employer. Sa una raw, pahirapan pang kumbinsihin ang kanyang alaga na pumunta sa bomb shelter. Because in the night, she don't like to get up every siren. I close the door. I hear the glasses of the windows. There's a burning smell in our house. Then after I open the mamad, I'm shocked of what happened outside the house. Isa lamang si Cindy sa nasa 30,000 Pinoy na nasa Israel. Pero sa kabila ng gulo, wala pang 1% ang nais umuwi ng Pilipinas. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv simula February 28, nasa 81 lang ang nagpalista sa repatriation. Kalahati sa bilang, mga pilgrims, estudyante at turista. Karamihan sa nagsasabi naman, they're not yet willing to leave kasi maganda yung trabaho dito. Tapos, in terms of safety naman, nabanggit ko ito sa ibang interview, no? Yung may shelter naman na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin. Actually, all over Israel, ang daming mga shelters na pwedeng gamitin. Karaniwang nasa industriya ng agriculture, health at caregiving ang mga Pinoy sa Israel. Sa Saudi naman, nakuhanan ng ilang Pinoy ang pagsabog sa Riyadh nitong Miyerkules ng gabi. Bumagsak ang missile debris sa isang residential community. Simula ng gyera, daang-daang missile at drone ang pinaulan sa Saudi. Pero marami rito na intercept ayon sa mga otoridad. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Iran, idineklarang persona non grata ng Saudi government ang Iranian military attaché, assistant attaché at 3 pang Iranian embassy employee roon. Binigyan ang mga Iranian official ng 24 na oras para lisanin ng Saudi. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.